Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Nako mga kababayan ha, grabe na po talaga itong ginagawa ngayon, no? Itong si Commissioner George Garcia mga kababayan ng COMELEC. Abay mantakin nyo mga kababayan ha, Duterte Youth Party List may babala sa COMELEC matapos ipagliban ang kanilang proklamasyon. Grabe mga kababayan na to, no? Sino ba naman ang hindi maghihimutok sa galit na kung saan huli na pala bago sila sinabihan na ay suspindido ang kanilang proklamasyon. Kahit sino naman sigurong kandidato, kabastusan yon. Yun po'y walang respeto sa konstitusyon na kung saan abay binuto lang naman pala ito ng 2.3 million natin mga kababayang Pilipino kasama overseas mga kababayan itong Duterte Youth Party List. Ngunit, ano ang ginagawang katarantaduhan nitong kasalukuyan ngayong naupo bilang komisyoner diyan sa COMELEC mga kababayan na si George Garcia, talagang bastusan po ang ginagawa nitong mama na to. Meron akong ipaparinig sa inyong video, hindi ko na lang ipapakita. Parinig ko na lang sa inyo kasi ito po'y kuha po, courtesy po sa programa po ni Ted Filon at ni DJ Chacha Magbayan, ha? Kaya mas minabuti ko na lang, na iparinig na lang sa inyo, para iwas copyright po tayo, mga kabayan natin, Ako, nafi-feel ko talaga, damang-dama ko, ang himutok ng galit nitong si Ronald Cardema, mga kabayan, sa Duterte Youth Party List. Ay mantakin nyo lang naman na 2 milyon mahigit ang naniniwala sa party list na ito. Kasama na po ang mga pulis, mga sundalo, kasi yan naman po talaga ang kasama nila dyan sa first and second, third nominee. So ito mga kababayan ipapakita ko lang, ipaparinig lang natin sa inyo na kung ano talaga ang nangyayari, bakit nagkaroon ng banta itong si Ronald Cardema na kung kapag hindi sila pinapaupo diyan sa loob ng Kongreso, parang mangyayari naman ulit itong ngayon, style nila na pag ayaw nila sa isang party list, hindi nila ipoproklama. Parang nangyari kay Guanzon mga bayan yung PWDs ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, basta kay Guanzon na nanalo pero hindi pinaupo, hindi pinoklama. Kasi mga bayan, kahit nanalo ka po bilang party list as congressman, kapag hindi ka po napaiproklama, talagang hindi ka po makakaupo sa loob ng Kongreso. Ito po ngayon ang kanilang gustong gawin dito sa Duterte Youth Party List. Alam naman natin na ang Duterte Youth Party List boses talaga yan ng masang Pilipino, lalong-lalo na itong mga kababayan natin na yung nasa mga bundok, na kung saan ang ipinaglalaban nila na wag ma-recruit sa mga NPA o sa mga makakaliwang grupo mga kababayan. Eto na po, paparinig ko lang sa inyo para po maliwanagan tayo bakit humantong na kung saan nagbanta itong si Ronald Cardema na isisiwalat niya lahat-lahat ang nalalaman niyang korupsyon patungkol dito ngayon sa gobyernong ito, sa mga congressman, sa mga accreditation, at kung ano-ano pang nalalaman niya patungkol diyan sa grabe ngayong talamak na korupsyon sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa politika. Eto po, ipaparinig ko lang sa inyo mga kababayan sabay-sabay po natin paningin. Ayan. Po. Alright? Opo, sige. Babasahin ko itong last part Ito, babasahin ko yung toto. Ikaw ba gumawa nito, Chairman? Yes po, sir. Okay, ito, babasahin ko. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC, at sa nagko-control sa COMELEC, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Grabe yung mga kababayan,
Sobrang tapang talaga nitong si Ronald Cardema, mga kabayan. Isipin nyo ilang dekada na yan nakaupo bilang congressman, no, sa Duterte Youth Party List. Tuloy natin. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoboto ng milyong-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Yan po. Ayan, ikukwento daw ni Ronald Cardema ang mga nalalaman niyang korupsyon, no? Lalong-lalo na dito sa ating mamamayang Pilipino na dapat maging aware tayo bakit ganito sila. Yan ba inaamin nyo sa inyo galing, Chairman? Yes po sir, sa akin po yan. Dahil totoo po yan. Opo, sige. So ganito po, ito pong inyong sinasabi na meron kayong mga impormasyon na alam sa mga kalokohan kung paano nagkakapera sa mga desisyon, umano, accreditation at mga project at funds, meron ditong kuratilye kung hindi kayo ipoproklama. Kapag ba kayo pinoproklama na, hindi nyo ito gagawin na? Hindi sir, ginagawa namin yan. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List po, ang kaisa-isang nakaupo sa Kongreso na nag-file ng panukalang batas para ibalik yung death penalty sa mga kurakot, sa mga teroristang NPA at sa mga kriminal sa ating gobyerno. Ngayon, wala nga po nagko-co-author sa amin kasi tungkol yan sa plunder at corruption po death penalty na ibinabalik natin. Sino ba ngayon ang magko-co-author diyan Talamak ngayong korupsyon sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na, no, sa gobyernong ito, magmula sa presidente pababa, lahat nagsisikurakutan. Ituloy tayo. Pero dito po kasi sinasabi nyo, opo, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan. Ibig sabihin po, mag-expose kayo ng mga katarantaduhan kalokohan. Pati kanin nyo doon sa mga aregluhan ng kaso sa COMELEC. Iba ho yun sa pag-file ka ng bill, no? Concerning plunder or death penalties or whatever. Iba ho yung may sinasabi ka na may alam kayo na dapat isiwala sa taong bayan. Ano po yung alam nyo na yon? Yes, ganito na lang sir, para mabilis na statement po. Kami po sa Duterte Youth Party List ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. At nakita namin, kahit yung ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, ang pinakamalaking boto po nila, Duterte Youth Party List. Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Amerika man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami binoto. Alam nyo, ito yung warning ko dyan sa Kongreso, warning ko sa gobyerno, warning ko sa COMELEC. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advokasya lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga po ang aming nominees, isa galing UP, isa galing Philippine Military Academy, isa galing Philippine National Police Academy. Hindi nyo pinapaupo. Yung proklamasyon namin kahapon, itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggalan kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang-kaya namin sabihin kung anong pinagkakaabalahan ng mga kongresista dyan at ng mga opisyal ng COMELEC sa paggawa ng mga decision at sa mga accreditation ng mga party list. May mga opisyal dyan ng COMELEC, abogado pa namin dati. Sila mismo yung nagsasabi sa amin kung magkano dapat ang ibayad sa mga COMELEC commissioner noon para manalo sa kaso. Wala kami pambayad, kaya nga kami hindi naka-move dati kay Rowena Guanzon. Pero sa inyo, kami po ay hindi trapo. Yung parang kapag panahon na namin sa Kongreso, kami naman ang mangungurakot. Wala kami pakialam dyan sa mga kurakutan sa gobyerno. Dahil kami nga, nagkadete, galing PMA, galing PNPA, ang mga kasama namin, puro opisyal ng Armed Forces at PNP na inaalay ang buhay para sa bansa. Kaya kung pipigilan nyo kami makaupo, talagang sinasubvert nyo yung demokrasya ng bansa, sasabihin namin sa taong bayan kung gaano kalala ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno na sa sobrang lala, kahit saan ka tumingin, alam mo
nangungurakot yung mga tao sa gobyerno. Alam nyo, isang masabi ko sa inyo, kapag kami ay hindi nyo pinaupo next week at hinayaan nyo kami, maging oposisyon man lang o ipagpatuloy ang advokasya namin sa Kongreso laban lang sa NPA, yun lang ang aming talagang pangarap sa buhay. Makipag-away dito sa mga kaliwang to. Pag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, ibinoto kami ng taong bayan yan. Sasabihin namin, yung hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. Wala kaming pakialam kahit mamatay kami. Dahil yan naman talaga ang pangarap namin sa buhay dati, mamatay para sa bansa bilang sundalo, bilang... Grabe, sobrang tapang naman itong si Ronald Cardema, mga kababayan. No? Kahit mamatay kami dahil yun ang pangarap namin. Yun ang sinumpaan namin. No? Yan ang isang magiting talagang mandirigma, mga kababayan. O tuloy natin. Grabe, nakakahanga, no? Pulis. Ngayon, ibinoto kami ng 2 milyong Pilipino, ayaw nyo kami paupuin. Kami ang binoto ng mga pulis at sundalo, mga OFWs at milyong-milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Ay, sasabihin namin, next week, kapag hindi nyo kami pinaupo hanggang next week, sasabihin namin yung paraan na nagbebenta ang COMELEC ng mga desisyon, accreditation, at sasabihin namin kung bakit ang mga tao sa gobyerno nakatutok sa mga proyekto. Hindi naman engineer yung mga nasa gobyerno, bakit namimili ng proyekto? Sige po. Sasabihin namin kung paano namin mera ang mga tao sa gobyerno. So, Chairman, yung pong inyong sinasabi na yan, Chairman, ay may kondisyon. Kapag hindi kayo pinroklama. Tama po ba? Opo. Kapag po ba kayo Ang masabi ko sa inyo, Sir Ted, Opo. it is very vast. Alam niyo yan, sir, dati kayong kongresista, napakalawak ng sinasabi kong sistema na hindi kaya ng isang tao to. Kaya kami hinay-hinay sa paggawa ng mga paraan. Una, hindi kami nakikilahok sa ganyan. Pangalawa, nagpapanukala kami ng batas patungkol sa plunder. Hindi namin kaya ng isang tao to. Pero kung i-corner kami ng ganito, na talagang wala nang demokrasya sa bansa eh. Ang demokrasya dito sa Pilipinas, ipinapakita lang every 3 years kapag bumoboto. Kahit anong abuso ng gobyerno, hindi mo na matatakil yan in the next 3 years. Kasi nga, yun lang yung paraan na para ipakita may demokratikong bansa, bumoto. Ngayon, binoto na kami ng 2 milyon, ayaw pa kami paupuin. Sige po. So kami aantabay, Chairman Cardema. Opo. Kami po aantabay. Opo. Kami po aantabay ngayon, Chairman, sa inyo pong filing at 10 o'clock pa po ito sa Supreme Court. And then we will await the decision kung meron pong agad na ilalabas na desisyon ng Supreme Court and eventually nga po yung panig po dito ng Commission on Elections. Salamat po na marami sa inyo pong panahon. Grabe, mga kababayan, no? Sipin nyo, ang dami na po talagang ginagawa ngayon na kabalbalan itong si George Garcia. Ha? Grave abuse of discretion. Ha? Nasa kanila ang desisyon. Ha? Pag ayaw nila sa isang party list, hindi nila kalyado, talagang haharangin nila. Isipin mo ba yan, ha? Matagal na po itong kaso niya, no? Itong kaso na ipinupukol ngayon. 2019, nanalo sila, no? Naproklama. 2022, nanalo ulit ang Duterte Youth Party List. Wala namang aberya na iproklama sila. Ngayon, 2025, na kung saan nandoon sila sa tuktok, mga kabayan, 2.3 million votes, ha? Sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo, mga kabayan, na kung saan 3 nominado na po ang makakaupo sa pwesto. Abay, pilit, no? Pinipigilan nitong COMELEC chairman na si George Garcia. Ano ba kasi ang mandato sa iyo? Ha? Magtrabaho o talagang pera-pera lang? Ha? Hindi pa nga tayo nakamove on sa pandaraya ninyo dyan sa eleksyon. Sigurado naman talaga may pandaya. Isipin nyo, 18 million votes. Saan napunta yun? 18 million overvotes. Saan napupunta yun, Mr. George Garcia? Kailangan mong i-explain yan. Meron pa tayo nakikita dyan na kung saan ang dami mong acheche, ang dami mong mga sinasabi sa inyong mga eksplanasyon. Isa lang naman nakikita ng taong bayan. Ang Duterte po na PDP laban, malalakas yan.
Every time meron tayong mga rallies, talagang dagsa ang tao, maging sa abroad. Huwag na tayong maglukuhan. Ha? Nakikita na namin talaga na sobra kayo ngayon. Itong gobyerno ngayon. Tapos ang presidente natin, makikipagbati. Ha? Dito sa mga Duterte. Para ano? Pakitang tao. Wow. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Aabangan natin ito kasi itong Duterte Youth Party List, alam natin na talagang nakikipaglaban yan para sa mga Duterte. Ha? Kaanib yan ni Tatay Digong na kung saan loyal na party list. Hindi talaga yan aatras or never kakaliwa sa mga Duterte. Maraming salamat mga kabayan. Hanggang dito na lang muna. And God bless us all. Bye!